Maayong aga haton nga tanan. Good morning, everyone. I would like to acknowledge, first I would like to thank and express our heartfelt gratitude for immediately saying yes to visit the province of Samar and grace our annual Samar Day celebration. Walang iba kundi ang ating paborito. Kasama ko to sa 14th Congress and very supportive and very easy to work with. Walang iba po, Secretary Sani Angara, the Secretary of Department of Education. And of course, I have to acknowledge also my two brothers. Diri ko man po itisigmon kay pag usa lang nga niya naabot, pag isa lang sec ang nandito, sinasabi ko ito yung pinakagwapo. Pero dalawa po kasi sila ngayon. So, dalawa na lang sila na gwapo. And very active, very supportive. Kong Jimboy Tan of the 1st District and Kong Michael of the 2nd District. Although baka na-miss out na or na-miss ninyo si Vice Gov, kasi today is also there's an invitation in the region because SILG Remulla is there. Hindi naman ako makakapunta dun because of the Summer Day celebration. Kaya si Vice Gov po ang pinapunta natin. Pero hindi naman po magtatampo ang mga barangay officials natin at saka mga mayors. Because in every barangay fiesta and mga fiesta sa mga munisipyo, si Vice Gov po ang pumupunta at sumasayaw. Lumilipad pa yun pag nagkukuratsa. Kaya nagtatampo po si Vice Gov kasi sabi niya, siya yung kuratsa dun sa mga barangay, pero ako po ang na-viral nung sa kuratsa. So, at nasabi rin ng Eastern Samar, bakit po ang Samar Governor po ang nagkaroon ng viral ng kuratsa. Samantalang 20 pesos lang yung hinahagis. Sa Eastern Samar, 1,000 pesos ang hinahagis daw nila. So, hindi ko po alam kung dahil yun, siguro may factor din siguro yung itsura natin, no? Huwag na lang natin sabihin sa Eastern Samar. Baka magalit sila Manononoy Libanan. And of course, we have our Sangguniang Panlalawigan members. Hindi ko na iisa-isahin. All the mayors, the city mayors, and their respective vice mayors and the Sangguniang Bayan members. We also have the representative of the 8th Infantry Division, representative of General Borgonio, General Diaz, the Assistant Division Commander, sir. Nagkasama kami ni Sir Diaz way back 2011 to 2013. Brigade Commander po kayo noon, kaya nung nagsalubong tayo dito, pagdating ko, sabi ko, familiar talaga ako. So, nakakatuwa po na marami na po tayong nakatrabaho noon na bumabalik dito sa atin sa Samar. At matataas na rin po ang posisyon. So, maraming salamat po, sir, for gracing this occasion. And the rest of the officers and personnel of the AFP na para patuloy na sumusuporta po sa atin dito sa Samar. We also have the regional and provincial directors and representatives from various national government agencies. Marami yung nag-text sa akin kahapon kung yung iba kasi hindi sila makaka-attend, like si RD Grace ng DSWD, pero ang sabi naman niya, Gov, nandun yung ARD ko, pupunta po sa inyo, bit-bit na ho yung check-in ninyo. So, maraming salamat po sa mga regional agencies, mga PDs natin, mga regional directors, and the national agencies. Kasi supportive po talaga kayo dito sa probinsya ng Samar. And hindi lang yung PSWD, but the rest of the agencies. Ang ginagawa ko po dito, Sec, pag parating na po ang budget hearing, ini-invite ko po sila.
And sinasabi ko po lahat ng kailangan ko. And then sabi ko, ito po yung wish list namin. Nasa inyo na lang po kung saan dyan ang kukunin ninyo. Yung sobra po na hindi nandun sa menu ng respective agency, yun po yung pinupondohan namin. Kaya somehow, na-expand or napapalago po namin yung mga programa kasi we always collaborate with the national agency. So, maraming salamat po sa inyo. Hindi po kaya ng Samar kung kami lang po sa probinsya at ng mga mayors ang magpupondo. Kailangan din po namin ng suporta. Not only your funds for the infrastructure or the programs, but the technical expertise because yun po ang forte ninyo. Kaya ang sinasabi ko, as much as possible, I don't want to create my own program. Kasi marami na pong programa na meron na ang national government. We just have to adapt it, tweak a little bit, para maging suitable dito sa lugar natin, angkop sa lugar natin. So hindi na natin kakailanganin na magpalit pa ng pangalan ng mga programa. What's important, na ibigay yun sa tao, na implement natin ng tama, naramdaman ng tao, at nagbago ang buhay ng mga tao natin dito sa Samar for good. So maraming salamat po sa inyong lahat. Nandito rin po ang representative ni PD Tadeo. Si PD po, usually ang PD natin, present yan parati sa Samar Day. Pero kasama po sila ni Vice Governor ngayon, Arnold, sa patawag ni SILG. So, anyway, nandito naman, nararamdaman ko magiging siguro nasa baraha po. Kasi parati Jose, pinagtatawanan nila ako kasi sobra akong naniniwala sa Feng Shui. So, pero ang sabi ho ng Feng Shui, yung representative po niya ngayon dito, ng ni PD Tadeo, si Colonel Pongkol, parang magiging PD din ho namin siya balang araw. Because we always remember those people na in one way or another, nung kahirapan po namin, yung panahon na hindi pa po sobra yung dinaanan namin dito, yung mga hindi po nag-iwan sa amin, yung mga nag-stick po sa amin, parati po namin matatandaan yun at maalala. And hindi rin po kami makakalimot at hindi rin po namin pababayaan. Lastly, ang mga nandito po, kasama po natin, ang mga, aside from the mayors, vice mayors, and the sangguniang bayan members, nandito din po ang mga barangay captains natin. Alam ko ho, yung mga kapitan natin, medyo, hindi ko alam kung kinakabahan tayo o hindi, kasi parang ngayon, matutuloy yung eleksyon. Bukas, hindi naman matutuloy yung eleksyon. So, hindi natin alam kung anong mangyayari. But then, what's important is like, para tayo nitong sundalo, di ba? Na parating ready. So, ang tanong ko sa mga kapitan natin, ready na ba kayo? Parang mahina. Oo. So, tingin ko ready na. Ready na nga si Gobi, kayong hindi. Diba? So, kailangan ready tayong lahat. Anyways, we are confident kasi nagtrabaho tayo. Diba? Nagserbisyo tayo ng tama dun sa mga tao natin sa barangay. Kanina, we have the SGLG na mga awards. Akala ko po, medyo ilang minuto lang po kami dito. Medyo nawaisan ako ni Kong Mike kasi nawala siya bigla. Ako na lang yung naiwan dito sa taas. I think si Kong Mike nabulungan kung ilang barangay officials ang mabibigyan ng SGLG.
wards. Nakita siguro yun ni Kong Mike na madami-dami to, ikaw na lang group dyan sa taas. But then, nakita naman natin na madami ho ang nakapasa sa SGLG. Though, wala ng SGLG talaga, just like before na yearly tayong meron, pero pinatuloy po natin kung ano yung ginagawa, yung assessment ng SGLG from the provincial level hanggang sa munisipyo, hanggang sa barangay. Just to make sure na ang financial at ang liderato ng ating mga barangay officials, local executives, on track pa rin dun sa gusto natin na mapabuti yung probinsya natin. So, congratulations for all who are SGLG passers. And sana yung ang dasal natin at ang target natin talaga, sabihin na ambisyosa si Governor Tan, pero ang goal natin na all the 951 barangays and the 26 mayors, the LGUs, will get the SGLG passing. So, we're hoping that na magkaroon tayo ng mas marami or perfect na score. And yung parati ko pong nakakalimutan, alam nyo, parang pilik mata daw yan. Kasi yung mga babae ngayon, mahahaba na yung pilik mata lahat eh. Diba? Dati parang maiksi pa, pero ngayon, ang para na itong nagtatanong kung, kasi last song na, yun yung nagiging parang alumni namin ng mga kasama ko sa Congress at saka mga nakasama ko sa Governor's League. Dati, pag SONA, pinaghahandaan ko yun. So, hindi po kami kumakain nun, especially yung mga babae, kasi syempre yung gown namin, kailangan fit, di ba? Maganda yung makeup. Buti na lang itong mga lalaki, kasi pagkatapos nilang maligo, kahit pa ulit yung barong nila, hindi naman obvious. Pero sa babae, ang daming gagawin. Pagdating doon, effort yun, di ba? So, alam yan ni Sex Adi, tumatawa si Sex kasi nakaka-relate si Sex. So, pagdating sa SONA, wala pa ang presidente, nag-iikot kami niyan. Yung tawag nun, Miss Congeniality. So, ikot ka ng ikot, beso ka ng beso. Dati, sasabihin lang yan, uy, pumayat ka. Oo nga, hirap-hirap, hindi ako kumakain. Pero ngayon po, may bago na akong tanong. Uy, pumayat ka. Ano yan? Natural or science? So, sabi ko, akala ko sa pagbubuntis lang yan, pati pala sa pagpapayat. So, tayo dito, pareho din yan sa ating mga mayors, there are, and even to our programs, di ba? Merong natural programs that we have innate here in the province of Samar. But we also have the programs that should be science-based. And it would always be better. That's why, if you can see, Governor Tan always link my programs with state universities, with, especially dito yung Samar State University and NWSSU of Calbayo, with the UST, and of course, with DepEd. Kasi po, sabi ko nga, ang sundalo po, di ba para silang kung ano yung command ng taas, yun yung susundin sa baba. Si DepEd din po, parang ganun din po sila. Kung ano yung mando sa taas, yun din po ang pababa. Ang difference lang po, kaya nasasabi ko, na mas matapang si DepEd kaysa kay sundalo, kasi si sundalo po, nandun sa bundok. Si DepEd, nandito sa atin sa Carline, nandun sa barangay. So if we really want our programs to really flourish, we really have to tie up
with our partners such as DepEd. So, I would like to thank Secretary Sani Angara for opening the doors of DepEd para po magkaroon po kami ng close collaboration with DepEd. Kasi kung hindi po, di ba, itong mga DepEd, meron kayo na, ma'am, bawal kaming galawin sa ganitong oras at araw. Mabuti pa ang asawa, anytime pwedeng kalabitin. Pero si DepEd, hindi daw pwedeng basta-basta kalabitin. Pero, of course, with our close collaboration with DepEd, especially nung nagpunta, this is the second time of Secretary Sani Angara to visit our place. Yung first po, Sec, nagpunta po kayo dito, kasama po yung sa LCAP. And we are so happy to tell you na yung Unity Road po natin, nag-pledge na po si Secretary Vince Dizon na tutulong po siya doon. Although pledge pa lang po yun, mabuti na lang ang may pledge kaysa sa walang pledge po. So we're looking forward that DPWH will really help us. Hindi natin iniisip na lahat ng yun mabibigay sa atin. But at least some of those magkaroon lang, masimulan lang po. And we are so happy also. I want to tell you this, I want to share it to you, na hindi lang ngayon na Secretary si Sec Angara na natutulungan niya tayo dito. Kasi nung nasa Senate pa po siya, actually 2007 on the 14th Congress, magkasama po kami ni Sec Sani. May konting lang po ako sa inyo. At that time, I was just 25 years old. And sila Sec Sani, magkakasama yan, magbabarkada yan. Si Joel Villanueva, si Sen Joel, si Bem Noel, si Sec Sani. At yung crush ko po noon, si Tim Chipeco. Oo, yun yung, pag dumadaan na yun si Tim sa amin, tinatanong ko talaga parati noon, kina Rachel Arenas, ano kaya ang merong hindi maganda dito kay Tim? Kasi parang perfect na talaga siya. Pero hindi kami noon pinapansin ni Tim. Kasi siguro tingin yung mga bata pa to. So, at that time, parati po akong lumalapit kina Sec Sani. And you know what, every time I asked, I went to their row, dun sa row nila, and nagtatanong ako, kasi minsan may mga hindi po ako naiintindihan noon. Eh sila hindi naman sila way older sa amin. Kasi ang mga older at that time, sila Bulias noon, sila Mano Pabling Garcia. Yun naman, pag nilapitan niyo po yun, hindi po matatapos yung conversation. Kinabukasan, may libro pa yan, ibibigay sa akin at basahin ko kasi may exam pa ako sa kanila sa susunod na araw. But with the group of Sani, they're the ones na very accommodating to us. Pag may tanong ako, ini-explain nila in a manner that is very short but concise. So, when I reach DepEd, nakita ko rin po na yung mga tao nakatrabaho po ni Sec Sani, aside sa mga matatalino, they're very efficient. So, makikita po natin sa liderato ng DepEd na tama po na si Sec Sani ang nalagay sa DepEd. Yung pinaglalaban po natin na UNESCO Heritage Accreditation na ilang taon po nating pinagtatrabahuan, and we worked with Northern and Eastern Samar, with Kong Nonoy Libanan, with Gov. Ibardone, Governor Onchuan, right now it's Gov. Harris and Kong Edwin. Yung sa UNESCO bid po natin, ang problema po natin, ang initial po talaga na hindi po namin magagawa yun kahit anong tumbling po ang gawin namin. Meron pong inay paslo, nakapalo po yun.
But then dun sa Inay Paslo, wala akong funding for the demarcation and delineation. Ang nagpondo po ng 97 million na initial demarcation and delineation, si Sec Sani Angara po yun. So maraming salamat po, Sec. Siguro hindi na maalala yun ni Sec. Sa dami ng request sa kanya nung panahon na yun. Kasi ano siya nun sa finance ng Senate. And sa ngayon naman po, marami din po ang mga classroom school buildings na binigay sa atin ni Sec Sani. Kaya palakpakan po natin. The other day, my staff asked me, kasi usually po, Sec, dito, pag may bisita po kami from National, nagbe-briefing na po ako sa mga tao and the department head na nakatoka for that specific program. And ang usual na tanong po sa akin, Gov, kasi SOP yan, Gov, ano yung request natin? May request po ba tayo? Kasi alam nyo naman, naalala ko lang yung sabi ng mother namin, ni Gov Mila, siya daw nahihiyang manghihingi. Doon na lang si Gov Ann na lang yung pahingin kasi makapal yung mukha daw nun. Pero hindi naman ako mahihiyang manghingi kasi para sa tao naman, sa constituents naman natin. So, 2 days ago, my staff asked me, Gov, gawa ba tayo ng request? Ano po yung request ninyo? Sabi ko, para kanino? Kasi dalawa na lang yung bisita natin. One is from the UP Manila, yung sa scholarship program for the speech therapists and occupational therapists, which yun naman, kami ang magbibigay. Second, yung ngayon na araw. So sabi niya, hindi po, yung sa DepEd po natin kay Sec Sani, sabi ko, manghihingi pa ba tayo? Parang abuso na yata yun. Okay na tayo kasi nakakota na tayo ng bigay ng DepEd sa atin. Alam niyo naman, pag sinabi ni Gov na kota na tayo, ibig sabihin noon, solved na tayo. So, expect that there are a lot of school buildings, both from 2nd and the 1st district, na maibibigay po natin. It will be given to the province, downloaded to the province, and we will be implementing it accordingly. So galing po yun sa DepEd. So maraming salamat. Hindi ko na isa-isahin, malalaman na lang yun ng mga mayors and the barangay officials because we will also write you a letter para dun sa mga ilang classrooms and kung 1-story or 2-story yan. Because we also need to come up with a soil analysis para hindi ho tayo magkakaproblema. It might not be part of the funding from DepEd, but it will be catered and funded by the province para we will be assured na walang problema as to the structural integrity of the said classrooms. So hindi na po problema ang DepEd at mga barangay officials kasi sasabihin nila na yung classroom magka-crack kasi yung ilalim hindi malambot or babaguhin na naman, it will take time. So we will do the advanced soil analysis para makita natin kung ano yung dapat na structure doon. So again, Sec, maraming salamat po doon. I will not read my prepared speech kasi I think lahat na po ng na-present dito sa atin sabi na i-report na natin. And as what I always said, naalala ko lang yung sister-in-law ko, nakatulog ako sa sala one time, and nawalan ako ng malay. And then, my sister-in-law said na natutulog pala si Gigi. Natutulog din pala daw ako. So, alam nyo, pag nagtatrabaho tayo, sunod-sunod kasi pag may naalala tayo, may tatrabahuin, and then we can see that there's a linkage from one program to another, and you cannot help yourself but just to push on and itutodo mo talaga
And yung hindi ko po napapasalamatan dito parati, yung provincial government ng mga empleyado ko po. So, ngayon pa lang, maraming salamat po sa inyo. All the department heads who are gathered right now, the regular employees, up to the point na kung sino yung tagalinis natin sa Imelda Park and sa mga hallways natin sa Kapitolyo. You mean a lot to us kasi lahat ng yun contributed kung anong meron tayo ngayon. So, thank you so much sa inyong lahat. And we're hoping that we will always have the energy para magtrabaho, para ma-improve pa natin sa mga tao na karapat dapat tayo sa posisyon na to. As what I mentioned is, even every after elections, yun din yung nagiging challenge sa amin, Sec. Sabi ko sa mga mayors, sa mga congressmen namin, kay Vice ko, sa mga board members, na pinakyaw tayo ng mga tao. Kumbaga, kung sino yung grupo natin, straight yun. And talagang todo-todo yung suporta. Kumbaga, no questions asked. Now, yung pressure po sa amin is, paano po namin yun masusuklian? Yung trust, yung pagmamahal na binigay nila sa amin. And the best way to pay back, andun na ho, napupunta sa sayaw ng Kuratsa si Vice Gov sa inyo at pupunta si Mayor. Kung anong kailangan, nandito si Kong, at saka sila Kong at saka si Gov. Pero one thing is to make sure na yung mga programa natin makakarating sa inyo. At ang tamang programa po ang aabot sa inyo. So that is our full commitment to all the Samarnoons here in the province of Samar. So ang 24 hours po natin na oras, kulang po talaga yun. Pero pagkakasyahin po natin yun, especially if we are united. Maliit lang tayo na probinsya, hindi tayo kalakihan. Pero kung buo tayo, solid tayo dito, then we can prove to the entire country na may nagagawa tayo pag solido tayo dito ngayon. So again, maraming salamat po sa lahat ng suporta na binigay ninyo. And Sec, kami po dito, pag nakakomit po kami, yun na po yun. So, I'm not sure kung ano po ang future natin after this position dito sa DepEd. Pero kung ano po ang aming matutulong dito sa Samar para po sa inyo, andito po kami handang magsuporta po sa inyo because it's not only the friendship that we have, but I also believe in your leadership. So, bihira po akong magsabi ng ganyan. Kasi iilan lang din po ang nakikita ko po na may tamang liderato, na may tamang direksyon. At yung totohanan na nagtatrabaho. So maraming salamat po. And we are just here, one text away, not even a call, just text. Maraming salamat.